Mahal kong Pilipinas, sapagkat ilang taon na ang nakalipas nang ikaw ay maipasa kamay ng mga Espanyol. Sa bawat patak ng dugo, luhat pawis, hinahangad ko makamtan ang kasarinlan ng ating bayan. Ang katarungan at kalayaan mula sa dahas, upang ito ay magsilbing inspirasyon ng ating mga supling sa pagdaan ng mga taon bilang pag-asa ng bayan. Salamat sa inyong pagdalo mga kasama. Sana'y magustuhan ninyo ang ating munting handaan. Siya nga pala, may darating pa pala tayong bisita na galing Europa. Ito na pala siya. Mga kasama, ipakilala ko sa inyo si Crisostomo Ibarra. anak ng yumaong kong kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Ikinigagala ko makilala ang kura ng aming bayan. Kura ng aming bayan. Ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ipagpatawad niyo ang pagkakamali ko. Hindi ka nagkakamali, iho. Ngunit hindi ako kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Tunay nga ba kayong anak ni Don Rafael Ibarra? Kilala niyo ang ama ko? Nakausap at nakilala ko ang iyong ama. At masasabi kong napakabuti niyang tao. Napakaraming nangangailangan ang natulungan niya at... Ano ba talaga nangyari sa aking ama? Batid ng lahat ang pagkamatay ng iyong ama sa bilangguan. Namatay sa bilangguan ang aking ama? Nakapagtatakang hindi pala ninyo alam ang kanyang sinapit sa bilangguan. Maaari ko bang malaman kung bakit siya nabilanggo? Mabait ka tao si Don Rafael Ibarra. Sabalit, marami ang nagagalit at may kimkim na pagkainggit. Karamihan sa mga ito ay may kastilang nagtataglay ng masamang ugali. At isa na dyan ay si Padre Damaso. Nabilanggo ang iyang ama dahil sa aksidente na gawa niya sa isang kolektor ng buwis. Noon ay pinaratangan siya na erehe at filibuster. Ginawa ko ang lahat para matulungan si Don Rafael. Lumapit ako sa dating Kapitan General, mga abogadong Pilipino at Kastila. Subalit, tumanggi silang lahat dahil sa takot na damay sa demanda. Ayos ka lang, iho?
Ihahanda ko muna yung merienda natin, ha? Sige po. Andito ka na pala. Ang buong akala ko ay may ibang babae ka nang napupusuan sa Europa. Huwag kang mag-alala, baby. Walang ibang babae ang makakapantay sa iyong kagandahan. Kanino ka lang? Sa'yo. Kanino lang ako? Sa akin. So sweet, kahit sino ka pa, basta't mahal kita. Lagi na lang ako sumusunod sa'yo. Mahal kita, yan ay totoo. Honey, my love, so sweet. Honey, my love, so sweet. Honey, my love, so sweet. Nais ko sanang tumagal at pag-usapan natin ang darating nating kasal. Ngunit, kailangan ko bumalik sa bayan ng San Diego para sa pag-aalala sa araw ng patay. At kailangan ko ring... Uy! Hindi ko po masyadong nadalaw ang libing ng iyong ama. Natamnan ko ito ng bulaklaking halaman at nilagyan ko rin ng krus na ako mismo ang gumawa. Pwede bang magtanong kung saan ang puntod ni Don Rafael Ibarra? Isang malaking krus po ba ang inyong palatandaan? At may mga tanim pang bulaklaking halaman? Opo. Ang krus po ay... sinunog ko na. Sinunog? Utos po ng kurang malaki na namamala na si Padre Garote. Oo, si Padre Garote. Nasaan na po yung puntod ng aking ama? Bagamat kung wala na itong krus ay nasisiguro ko na natandaan niyo pa kung nasaan ito. Pero wala na rin po ang bangkay. Anong ginawa niyo sa bangkay ng aking ama? Inutusan lang po ako ng kurang malaki na ipahukay ito at ilipat sa libingan ng mga insek. Pero naniniwala po ako na mas mabuting anurin na lamang ito kaysa mapalibing doon, kaya't itinapon ko na lang po sa ilog. Tara. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Baka nagkamali kayo. Tago na ako rito at wala akong ginagawang masama sa inyong ama. Magsabi ka ng totoo! Sa aking paghihinala ay kagawa niyon, Lipat de Damaso.
Pakin mo ng maigi ang lubid, Crispin. Baka sabihin ng San Mayor na tinatamad tayo. Paano? Nangihina na talaga ako, kuya. Ayoko na. Halika nga. Magpahinga muna tayo. Minumultahan kita ng 25 dahil hindi tama ang pagtugtog mo. At ikaw naman, dito ka lang. Hanggang hindi mo sinasauli ang mga ninakaw mo. Kuya! Kuya! Tulungan mo ako, kuya! Huwag mong saktan ang kapatid ko! Kuya! Ben! Kuya! Ben! Papatayin nila ako, kuya! Makulit kang bata ka! Kuya! Tulungan mo ako, kuya! Nay! 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 Oh, Basilio, anak. Nay! Si Crispin! Bakit? Kinuha siya ng sakristan, Mayor! Ano? Bakit? Sinabi po kasi ng sakristan, Mayor, na nagnakaw daw si Crispin sa Cora. Pero sa totoo lang, ang mayor talaga ang nagnakaw. Diyos ko po. Pinararatangan nila yung anak kong si Crispin. Hayaan mo, anak. Makikiusapan ko ang Cora bukas. Si Crispin! Pwede ba? Nandiyan ba yung anak ko si Crispin? Parang awan nyo naman, ho! Huwag ka nang magkaila, Sisa! Matapos magnakaw ng anak mo, ay umalis siya kaagad. Dahil dito, inutusan na akong ipagbigay alam ito sa mga Guardia Civil. Baka nandun na ang mga Guardia Civil sa inyong bahay upang arestuhan ang anak mo. Tumayo ka! Papalayain ka na namin! Talaga ho. Oh, sige na! Bilisan mo ang pag-alis mo! Huwag mo kalimutan na hanapin mo ang anak mo magnanakaw! Crispin! Basilio! Mga anak ko!
Crispin at Basilio! Wala nang ginagawa! Crispin! Kasi nakita niyo ba yung mga anak ko? Wala! Crispin! Nakita niyo ba mga anak ko? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Crispin! Ang anak ko! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Ang anak ko! Senyor, dito po isinapon ang bangkay ng iyong ama. Maraming salamat sa pagturo niyo sa akin. Ay wala po iyon. Marami po akong utang na loob sa iyong ama. Nang dahil sa kanya, maraming bata po ang nakapag-aral. Kung gayon, dapat ko pala ipagpatuloy ang nasimula ng aking ama. Ang ibig nitong sabihin ay, Ipagpatuloy ko yung paaralan upang maraming bata ang makapag-aral. talaga po, maraming salamat po, Senyor. Walang anuman. O sige, mauna muna ako. May mahalaga pa akong papuntahan. Mag-ingat po kayo. Ikaw rin. Magandang hapon po, Mang Tasyo. Don Crisostomo Ibarra, ikinararangal kong maging panawid ko kayo sa munting tahanan. Salamat po, Mang Tasyo. Umupo po muna kayo. Ano bang may paglilingkod ko sa iyo, iho? Ibig ko po sanang pabigyan mo ako ng payo, katulad ng payo na binigay niyo po sa aking ama, tungkol sa pagwawalak niya ng pagpatayo ng paaralan. Kung ako ang iyong tatanungin, ay nararapat na sakura kayo sumangguni, pagkat sila ang may alam, sila ang may kaya tungkulin sa kapangyarihan, at kailangan din ng tibay ng iyong loob upang maging gabay ito. Paano kung ako'y mabibigo? Hindi ka mabibigo, pagkat ang iyong panukala ay katutuwa naman ng iyong ginawa nyo ang lahat ng iyong buong makakay. At ang tibay ng iyong loob ay siyang maging panlaw sa lahat. Ang mabuting kalooban upang palaganapin ang parangal. Hindi mo binawi ang biyaya ng salita sa kanilang bibig, at sa halip ay binigyan ng tubig upang mapawi ang kanilang mga uhaw. Marami na ang nakalimot sa dasal na ama namin. Sila ang mga protestante at erehe. At kayong mga erehe ay mamamatay na hindi nagsisisi. Dapat kayong bitayin upang hindi lumaganap ang lahi ni Satanas.
Winika ito ni Jesus na ang isang bahagi Ingat sa lang, katawan Senyor. na Dahil hinahatag pinapatayong paaralan. sa pagkakasala Maaari ay na magbabalak sa iyong at paglalagpas. tapong sa apoy. Huwag ka na munang lumapit sa mga kura. At maaari, huwag ka ring lalayo din sa kanila. Senyor, may panauhin po kayo. Pinapahintay ko muna sila sa sala. Elias! Ikaw pala yan! Magandang hapon, Senyor. Hindi na ako magpaligay-ligay pa. Iniligtas mo aking buhay ngayon. Kaya, iniligtas ko rin ang sa'yo. Pero, halati pa lamang nabayaran ko utang ko sa'yo. Kaya, huwag mo muna akong pasalamatan. May papagawa ko sa'yo. Sige, magsalita ka. Huwag mo sasabihin sa iba. Ang mga babal lang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Alam kong gusto ka nilang hulihin pero hindi kita ipapahuli. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ikaw ang iniisip ko. Anong ibig mong sabihin? Meron kang nakaraan. Ang iyong lolo at iyong ama ay may mga kaaway. Kilala mo aking mga kaaway? Makilala ako isa. Huwag mong kalimutan ang mga sinabi ko. Sandali, kailan ulit tayo magkikita? Kung kailan mo gusto. Basta andito lang ako para sa'yo. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat upang iligtas ka. Babayaran ko ang utang ko sa'yo hanggang sa aking kamatayan. Ganoon din ako, Sir Elias. Bakit hindi niyo itinuloy ang inyong pinag-uusapan? Padre Damaso, nabanggit ni Don Crisostomo ang kanyang mga arkitekto. Aba, napakahusay! Isa ngang eksperto. Eksperto? Isa lamang itong paaralan na binubuo ng 4 na pundasyon. At bubong na gawa sa wali. Hindi kailan may mapupunta sa langit ang mga nagbabanal-banalan. At nagmamayabang na mayroon siyang daladalang pagbabago. Sigurado akong nasa ilalim ng pagkalupa-lupa. Padre Damaso! Crisostomo, huwag! Hala, mamatay tao. Hala. Hala. Hala,
Maria, anak, madali mapapatawad si Crisostomo sapagkat nawalan lang ng malay si Padre Damaso at hindi nasugatan. Huwag kang mag-alala, Maria. Ako ang gagawa ng paraan para magkita kayo ulit ni Crisostomo. Ay. Chang, Andeng, masakit po ang ulo ko. Don Tiburcio, Doña Victorina, maraming salamat sa inyong Abay, dapat lang. Hindi naman kami dadalo kung hindi importante. Mabuti naman at si Tiburcio ang naisipan mong gagamot ng iyong dalagita. Siya nga pala, hindi ko pa naipapakilala sa ang aking pinsan, si Don Alfonso Linares. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Oh, andito na pala kayo. Kamusta ang pakiramdam mo, Iha? Sa nakikita ko maayos na ang pakiramdam mo. Mabuti naman po. Siya nga pala, hindi ko pa naipapakilala sa iyo ang aking pinsan. Clarita, si Don Alfonso Linares. Magandang araw, senyor. Magandang araw din sa inyo, senyor. Siya ay 100% Kastiliano at ganap na abogado pa. Gaya ni Ibaray, nakapunta na rin ba siya sa ibang bansa? Marahil na magkapareho kami sa gilid ng iba. Siya nga pala, nais palang hingi ni Linares ang kamay ni Maria Clara. Pumapayag ka ba, Kapitan Tiago? Ako ay papayag. Basta lang iibigan mo ang aking anak. Oh, bakit mukhang naiiyak itong si Clarita? Apprivoiser, et c'est bien on va qu'on l'appelle, si lui convient de refuser. Rien n'est femme à s'opprimer, l'on parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Aba, hindi ko inaakalang makakakita ako ng isang impaktita. Kung makaasta naman ito, parang hindi rin isa. Ganon. Sinasabi mo hindi mo itinatanggi na isa ka talagang impaktita. Pwes, naiinggit ka lang.
mabulbol mo ang buhok! Dami. Alahin na lang tayo. Huwag mo na lang pansinin yung konsolasyon na yan. Hayaan mo kung turuan siya ng leksyon. Kasi matagal na ako nagtitimpi sa kanya. Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi mo man nakikilala ang napakagandang nilalang na ito? Isa akong taga Maynila at hindi katulad mong taga Lalawigan. At ano naman ang pakialam ko dyan? Malamang wala. Kasi wala ka naman talagang kaalam-alam. Talaga? Talaga ba? Ikwento mo na lang iyan sa pagong. Kaya nga't kinukwento ko sa'yo. O kininam, napakalaking kahiyan ng iskandalong ito. Manahimik ka! Ay, sus naman, Joseph. Maria, labis akong nangungulila. Maria, Hindi ko inaasahan na may panauhin ka pala ngayon, Maria. Anong kailangan mo, Crisostomo? Labis akong nag-alala sa iyong kalagayan. At yun, magaling ka na pala. Pagpatawad muna ako na pumunta ako dito na walang pasabi. Maaari ko lang ito ay paliwanag sa ibang araw na lamang. Maaari ba akong pumunta bukas? Ang aming bahay ay palaging bukas para sa'yo. Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito, lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Napag-usapan na ba ninyong dalawa yung darating na kasal? Opo, Chang. Pag-uusapan na namin ni Maria ang mga bulaklak na gagamitin palamuti sa aming kasal, Tia Isabel. Mas mabuting magpasya ito sa kagustuhan ni Maria. Mabuti naman kung sa ganon. Sa palagay ko'y nalalaman mo na mapait na katotohanan. Oh! Elias! Andito pa ka, kaibigan. Anong ginagawa mo dito? Napadaan lang ako at nakita kitang nagtatago sa puno. Senyor, sumama ka sa akin. Saan? Sa mga pribadong dapit, may sasabihin ako sa'yo. Kaibigan, hindi ko inasahan ang mga pribadong dapit pala ay nasa kaligitnaan ng ilog. Mamanin, senyor. Babalik lang din naman tayo sa loob ng isang oras. Ang mga bagay na nais kong sabihin sa'yo ay talagang ikaw lang ang makakarinig. Magsalita ka. May isang grupo ng mga rebelde ang kumalap sa akin na maging parte ng kanilang pag-asa. Ngunit tinanggihan ko ito dahil gusto kong marinig ang iyong pananaw tungkol rito. Kung ang pag-asa na yan ay tungkol sa kalayaan at kapanatagan ng ating bayan, ganun ay wala na akong masasilayang masama tungkol rito. Senyor,
Alam kong kailangan na magbago ang patakaran ng mga malulupit na pride. Pero, hindi ako nakakasiguro kung ito ay magtatagumpay. Senyor Elias, bago pumano aking ama, sinabi niya sa akin na ang tungkulin ng bawat tao ang pagmamahal ng bayan, sapagkat ang utang ng loob niya sa kaniyang pinakamahal na bayan ay ang kaniyang kaligayahan. Kung gayon, utang ko ang bayan, ang aking kasawian. Batid ko ang pagtitiis niyo, senyor. Siguro'y maunawaan ko kung nababatid ko kahit isang bahagi lang sa iyong nakaraan. Tinuya ako ng isang kamag-anak na ako ay isang anak sa labas. Nainsulto ako at kalaunan ay pinaalam nito ang aking pamana sa publiko, gamit ang aming tagapaglingkod sa pamilya. Nakalaunan ay nabunyag na siya talaga ang aking tunay na ama. Tinalikuran ko ang aking kayamanan. Tumakas ako kasama ang aking tunay na ama at ang kambal kong babae. Ngunit, ang aking ama ay nasawi at ang kambal kong babae ay nawala. Nakalipas na ilang buwan, nalaman ko na lang na nalunod na pala sa ilog ng Kalamba ang kambal ko. Simula noon, naging isang pugante ako, gumagala sa lalawigan. Alam niyo na ba, mga kasama, na dumating na raw ang mga sandata na ipinadala ni Don Crisostomo Ibarra. Pero, nabalitaan ko, ginagamit na pala ng mga napadala ng mga sandata ang pangalan ni Don Crisostomo upang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Kaibigan, ang halaga ay masimulan natin ang pag-aalsa. Narinig mo na ba ang balita, kumpare? Si Don Crisostomo Ibarra daw ang nagpasimula ng pag-aalsa. Talaga ba, kaibigan? Kung gayon, ang mga alingawaw ay totoo.
Napaka-peste talaga ng Ibarra na iyan. Sumasang-ayon ako dyan, Padre. Nung una ay pinapatay niya si Padre Damaso at ngayon naman nakaguluhang to? Iho del puta! Kaibigan, huwag muna tayong lumapit sa Ibarra na yan. Baka napahamak ka. Sige. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagbagsak mo, Ibarra. Ang dating bayani ng San Diego ay maging salot ng San Diego. Magbabayad ka sa ginawang pangaagaw mo sa akin. Ang aking Clarita. Ang tanging Clarita na nagbibigay kulay sa mapurol kong buhay. Ang sandaling ito ay parang pamilyar sa akin. Para akong bumalik sa nakaraan. Ngunit ang pakiramdam ko ay iba na. Hindi ko masyadong maintindihan na napakadaling magbago ang panahon. Sa isang saglit, ikaw ay nasa aking lahat. At ang buong mundo'y tila huminto. At sa isang iglap, parang isang parong-parong kawala. Iwang wasak ang puso. At kung pag-isipan mo na pagtak ng isang landas ng lalaki niyan, wala na akong ibang magagawa kundi respetuhin ang desisyon mo. Paalam, Maria Clara. Senyor! Umalis na tayo dito. Papunta ng mga Guardia Civil at upang arestuin ka. Ano? Humarat na ang balita na ikaw daw nagpasimuno ng pag-aalsa. Sa palagay ko may nag-aakusa sa'yo.
Judith! Elias, kailangan mo magtago. Pero senyor, nangako ako na hindi kayo papunta sa mga Guardia Civil. Kaya bilis, tago na! Doon ka sa Tumoy-Bara! Inaaresto ka sa pagudyo kang Himagsikan! Madali lang! Wala akong kalaman sa Himagsikan na yan! Diretso! Arestuin niyo! Basilio, andito na ako! Crispy! Basilio! Nay! Nay! Basilio! Ikaw talaga yun, Basilio. Basilio. Ikaw talaga. May tugo? Si Crispin? Nay. Wala na si Crispin. Bakit anak? Ano nangyari ni Crispin? Basilio, ano nangyari sa anak ko? Anong nangyari kay Basilio? Anong nangyari, Basilio? Nasaan si Crispin? Nasaan si Crispin, Basilio? Patay na. Patay na si Crispin. Patay na si Crispin. Wala na!
Inay! 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 Pakiasa po, senyor! Wala akong kasalanan! Nagkakamali kayo! Elias! Paano ka nakapasok dito? May mga kampi tayo sa loob. Umalis na tayo dito bago pa tayo mahuli. Hijo de puta! Halika na, Elias! Mas makabuti kung ako mag-iwan ng bakas. Magkikita rin tayo muli. Huwag mo kong alalahanin. Ang mahalaga ay makalayo ka. Maraming salamat, Elias, sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ingat ka, kaibigan. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli, Ibarra. Para sa ating bayan. Hoy! Huwag kang gagalaw! Sinabi na huwag kang gagalaw! Punyeta ka! ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!
Sino kayo? Bakit kayo sugatan? Ako si Elias. Habang umagod sa piat. Inamaan ako ng mga bala. Anong gagawin ko, Elias? Hayaan mo na ako. Hindi na ako magtagal dito. Huwag kang magsalita ng ganyan, Elias. Makahanapin tayo ng tulong. Huwag ka na mag-aksaya ng pala sa akin. May mas mahalagang misyon ka. Anong kailangan kong gawin? Kailangan mong sunugin ang aking katawan. Pati na iyong ina. Upang hindi kami lapastanganin. Pangako, Elias. Gagawin ko ang lahat ng sinabi mo. Mabuti. Pero higit sa lahat, mag-aral ka. Magsumikap ka. Pagpatuloy mo ang laban para sa ating bayan. Sana'y makamit natin ang kalayaan. Huwag kang susuko. Hindi kita bibiguin, Elias. Paglalaban ko ang ating bayan. Ano bang pangalan mo, Iyo? Basilio po. Basilio. Maraming salamat, Basilio. Hindi ka nag-iisa. Maraming magbubuhay ng buhay para sa kalayaan. Mamamatay akong hindi man makikita ang liwanag ng bukas. Pero naniniwala ako darating ang araw na iyon. Darating din ang araw na mga tao ay magbubukas ng kanilang mga mata para sa pagbabago. Ako'y patuloy na nananampalataya na ang lahat ng pagdurusa ay mabigyang kabuluhan at magsilbing paalala sa mga abusado, mapansamantala, diktador at maniniil na kailan may maniningil ang napag-uutangan. Walang saan mang dako ng mundo ang mga gumawa ng mga pagkakasala, dahas at kalapastangan ay makakapagtago na naipamalas, sapagkat kawangis ng alon ng karagatan ang kapangyarihay pumarito at tumiwalag. Marami na ang sumubok, ngunit tila'y marahas ang realidad ng mga katarungan. Kahit sa harap ng kawalan ng katarungan,
Ang pag-asa ang mananatiling tanglaw na gumagabay sa atin patungo sa hustisya at pagkakapantay-pantay. Lahat na naglakas ng loob na labanan ng kawalan ng katarungan. Mga inosenteng walang awang pinaratangan at walang labang pinaslang sa harap ng nakararami ay mabigyang hustisya at ni minsay hindi limutin para sa liwanag. Sa tagaktak ng bawat minuto, iisa lamang ang tiyak, ang oras na nagsisilbing tagapagsalaysay, at ang desisyon ay naaayon na lamang sa bagong henerasyon na ipagpatuloy ang pagiging mangmang at bulag o kumilos at pahalagahan ang mga naisinimulan ng kanilang mga ninuno at gampanan ang kanilang papel bilang pag-asa ng bayan. 뒤바뀌는 틱항의 반대사 몽에루 으다노 다나별이 하게가 나와라 이때 다가가라 우마가 시리한 모리klamu hingga nuhuru kemiri ke maumue kuteru maure hangilang sulte gugura menaganta kaya nada eraeru mama bisa gosa kemangkakai kai bahaku di la vida hamburgeru samumeru tapi siang mata sa taong wala itong bahay Darang motor mo miyon, hari mo kung di huli ka